Ikaw ka-isla, kung ikaw ang papipiliin, alin sa dalawa ang gusto mo? Suzuki Raider 150 Fi or Yamaha Sniper 155? Kumusta mga ka-isla? Welcome na naman sa ating panibagong vlog at sa ating panibagong motorcycle review. At for today's content, gagawa na naman tayo ng comparison video tungkol sa dalawang motor na ito, itong Yamaha Sniper 155 at Suzuki Raider 150 Fi. Ating kumpara ang motor na ito sa bawat isa, side by side comparison kung ano nga ba yung advantage at disadvantage ng bawat isa. Simulan natin dito sa Suzuki Raider 150 Fi. Ang motor na ito ay binagsagan the King of Underground dahil sa tagline nitong liksi at bilis. Powered by this Suzuki engine, 4-stroke, double overhead cam, 4-valve at liquid cooled. Samantalang itong Sniper 155 ng Yamaha ay isa rin sa mga matagumpay na underbone motorcycle na nilabas ni Yamaha dito sa ating bansa. Sabi nga nila, ito yung papalit daw sa Raider 150 Fi sa kategorang King of Underbone. Itong motor na ito, itong Yamaha Sniper 155 ay equipped ng pinakalitis na makina ni Yamaha sa underbone category. Itong Yamaha Sniper 155 ay equipped ng 4-stroke, single overhead cam, 4-valve at naka-variable valve actuation. So ito yung sinasabi ni Yamaha na pambato nila, itong variable valve actuation sa mga motorcycle na naka 4 valve and naka double overhead cam sa market ngayon. Itong variable valve actuation, which is mini-maintain niya yung smoothness ng takbo mo and then yung smoothness ng RPM. Kasi mas stable yung RPM kahit naka high speed ka man o naka low speed ka man. Ano nga ba ang advantage ng Sniper 155 compare dito sa Suzuki Raider 150 Fi in terms sa kanilang makina? Itong makina ng Sniper 155 is single overhead cam variable valve actuation. Ibig sabihin nito, kapag naka single overhead cam ka, mas lamang yung torque ng motor. Torque nga mas lamang yung arangkada niya, yung torque. Samantala naman dito sa Suzuki Raider 150 Fi, ito ay naka double overhead cam, which is balance yung power na, yung torque and then yung kanyang acceleration and then yung kanyang power output and then yung torque output is balance dito sa double overhead cam. Yung sa single overhead cam kasi mas lamang yung torque, mas lamang yung acceleration ng motor over dito sa double overhead cam, which is mas balance, mas optimal, mas mabibigay niya yung kanyang optimum performance ng motor dito sa double overhead cam sa Raider 150 Fi. Pero itong Yamaha Sniper 155 ay nilagyan ni Yamaha ng variable valve actuation, which is dalawang cam sa isang makina. Isang cam for high speed at isang cam for low speed. So ang result niyan, mas balance din yung kanyang torque and din yung kanyang horsepower o yung power output ng motor. So para sa akin, ang pipiliin ko, ako yung tutungin nyo kung sa engine yung babasihan ko, dito ako sa Raider 150 Fi. Mas maganda yung power delivery nito and din yung torque delivery kasi naka double overhead cam ito eh. Mas lamang pa rin yung double overhead cam compare sa single overhead cam. In terms naman sa disenyo ng motor, parehong pugi ang dalawang motor na ito. Itong Yamaha Sniper 155 at yung Suzuki Raider 150 Fi. Pareho silang maganda yung disenyo na pagkagawa ng bawat manufacturer ng motor. Ang pagkakaiba lang ng dalawang motor na ito, itong Sniper 155, mas bulky siya tingnan compare dito sa Suzuki Raider 150 Fi. Itong
Sniper 155 may sport bike na yung dating, samantalang itong Raider 150 Fi is classic underbone na motor yung dating nito. Classic, which is mean classic underbone, hindi yung mga retro na motor, kundi classic. Ito yung original na mga underbone design. Itong manipis yung kaha, aerodynamics, magaan. Ito yung advantage din ni Suzuki Raider 150 Fi. Manipis yung kaha nito, halimaw yung kanyang engine. In result, maganda yung wind resistance, and then aerodynamics, maganda yung acceleration, yung tolling. Nakadagdag kasi yun sa nipis ng motor, maganda yung makina mo at manipis yung motor mo, ay result niyan, maganda yung acceleration niya, yung kanyang takbo mabilis. Samantala ito sa Sniper 155 naman, okay rin naman ito. Maganda rin yung aerodynamics nito, kasi nga engineered by Yamaha, and then kinuha ito yung design sa mga R15 series, sa mga sports bike nila. So ang pagkakaiba lang dito, mas mabigat yung kanyang timbang compare doon sa Raider 150 Fi na magaan yung timbang doon. So mas magaan si Raider, mas mabigat si Yamaha. Naka-apekto din yan sa speed ng motor. So para sa akin, kung ako yung papipiliin sa disenyo, dito ako sa Sniper 155. Maganda yung design ni Sniper 155. Malayo yung design Raider 150 Fi. Kung sa design lang naman yung papipiliin ko, meron akong look-like sport bike na naka-underbone dito sa Sniper 155. Pero magkakaiba rin din tayo ng taste mga kaisla May iba din yung gusto yung Raider 150 Fi, may iba rin yung gusto yung Sniper 155 ng Yamaha. Paki-comment lang sa baba kung ano yung motor, yung preference nyo in terms of design ng motor. Sniper 155 ba or Raider 150 Fi. Pero ako yung tanongin nyo, Sniper 155 yung gusto ko. Pag-usapan naman natin yung handling ng motor. Ito isa rin to sa mga pinaka-importante na preference ko sa pagpili ng motor ko, yung handling ko. Ano nga ba yung hiyang para sa akin. At nasubukan kong i-maneho ang dalawang motor na ito, Isla. Sa long ride naman, ang mas gusto ko, in terms of long ride muna tayo, mas gusto ko si Sniper 155. Mas relax kasi drive ang si Sniper 155 compare sa Raider 150 Fi na naka-sub yung balikat mo doon sa Raider 150 Fi. Although, mas magaan siya i-maneuver si Raider 150 Fi compare dito sa Sniper 155. Medyo bulky kasi ito So, medyo nahihirapan minsan kung i-maneuver siya, lalo na sa mga sisikip na kalsada. Samantalang si Raider 150 Fi is madali lang siya isingit-singit kasi maliit siya, manipis, and then mas magaan i-maneho. In terms naman sa short ride, yung madali ang biyahe lang talaga yung gusto. Mas gusto ko si Raider 150 Fi kasi nga magaan, manipis, and then madaling isingit-singit sa traffic. So yun yung advantage ni Raider 150 Fi compare dito sa Sniper 155. Kung pagbabasihan natin yung comfort naman, mas gusto ko yung comfort na kayang ibigay ni Yamaha Sniper 155. Pero magkaiba pa rin tayo ng taste kaisla. Paki-comment down below naman sa baba kung ano yung preference nyo pagdating sa comfort. Para sa akin, Sniper 155 yung gusto ko. Kung sa price naman yung pag-uusapan natin kaisla, mas mura ng kaunti yung presyo ni Suzuki Raider 150 Fi compare dito sa Yamaha Sniper 155. Sa mga ilaw naman, pareho sila naka-LED, yung signal light is pareho naka-bulb type. Yung braking system, pareho naka-disc brake sa harap at disc brake din sa likod. Parehong walang ABS itong dalawang motor na ito kaisla. Sa Sniper 155, dalawa yung pagpipilian mo. Dalawang variant kasi ito yung standard na naka-isusi, tapos yung keyless, yung R version na naka-keyless kaisla. So, kayo, ano ang pipiliin nyo? Standard ba or naka-keyless? Comment down below sa baba. Samantala sa Raider 150 Fi, isa na lang kayong choice mo. Yung naka
di susi. Wala silang kilis sa Raider 150 Fi. So ganun pa man, mas mura ng kaunti si Raider 150 Fi compare sa Yamaha Sniper 155. Ang advantage ni Raider 150 Fi, isa nga doon yung manipis yung kanyang body niya, manipis siya, tapos mas magaan, mas madali siyang isingit-singit sa mga maliliit na iskinita. Ang advantage naman ni Yamaha Sniper 155 is yung comfort na kayang ibigay sa iyo. Maganda to for long ride compare doon sa Raider 150 Fi. Naka-upright position kasi yung body mo dito sa Sniper 155. Although, kung titingnan mo, para siyang sport bike. Pero yung handling niya is upright. Samantala doon sa Raider 150 Fi, nakasubsob yung balikat ko doon. Mas madaling mangalay yung balikat ko compare dito sa Yamaha Sniper 155. Yun lang naman yung difference nila. Sa makina naman ay wala naman ako masyadong advantage at disadvantage dito. Halos sa overall performance ng kanilang makina, halos magkapareha lang sila ng Raider 150 bike. Although ito ay naka single overhead cam, nilagyan naman ni Yamaha ng variable valve actuation, is nagko-compensate din yun doon sa overall performance ng Yamaha Sniper 155. Halos magkapareha na yung output sa double overhead cam. And that's all for today's content, guys. Kung meron pa kayong idagdag sa mga sinabi ko, paki-comment naman sa baba at pag-usapan natin sa comment section. Kayo, guys, ano nga ba yung experience nyo sa dalawang motor na ito? Ano masasabi nyo sa comfort na kayang ibigay ni Sniper 155 sa tulin at liksi ni Raider 150 Fi? Comment down below at pag-uusapan natin yan. So once again, this is Motor sa Isla. Nagpaymang na magamping kanunay. Okay kung maang Ginoo labaw sa tanan. Ride safe always. Peace. Bye-bye.